ang dami po kasi ngayon na naglalabasan, di ba? So, ang tanong ng iba, legit ba yan? So, tingnan po natin yung company po muna natin. So, yung ating company is Max International. Ang ating president ay si Sir Jim Estebralla and si Sir Joe Voitiquez, our CEO. And they are both lawyers. So, syempre, hindi po yan papasok sa company na lawyer kung talagang ito po ay hindi legit. So legit na legit po tayo. And of course, etong hindi po natin maikakaila, no, na talagang very proud po tayo na yung Vice President for Asia ng Max International, si Sir Joey Sarmiento, is also the President or Chairman of DSAP or Direct Selling Association of the Philippines. So yung ganitong pong industry na nanguhuli ng mga scammer, ayan, ang chairman po nun, ang walang iba kundi yung leader natin sa Max, sa Asia. Okay, si Sir Joey Sarmiento. And ang ating office po is sa Ortigas Center, Pasig City. That's our office sa Philippines. Pero meron din po tayong pick-up center sa Davao, Cebu. And we also have training center sa Bataan. Okay, pick-up center na dagdagan sa Tuguegarao, di ba? Alright. Ngayon, meron din po ditong Health Advisory Council. So, iba't iba po yan. Sila po yung nag-endorse ng product and they are parang sinasabi nila sa atin na, eto, ano to, maganda tong product na to. Ayan. So, andyan po, si Sir Scott Nagasawa sa research. Meron din po tayo sa neurology, okay, family practice, acupuncture, OB/GYN, and more. Okay, so ito na po yung legit na legit, ultimate na talagang masasabi natin na legit po yung ating company because we have the DTI seal of legitimacy. So pag may nagtanong sa akin yan, actually may mga nag-encourage sa akin na sumama sa kanila, sa company nila. Pero pag tinanong ko, meron ba kayong DTI seal of legitimacy? Wala po silang maipakita. Di ba? So ayan na po yung proof. So ito po tayo po ang binigyan ng DTI seal of legitimacy. Ayan. So, saan ba galing yung product? Okay, baka may tanong nyo. This is manufactured and packed in US. So, US product po tayo. Wala pong ginagawang Max products sa Philippines. So, purely imported yan. Manufactured and packed in US. Kailan pa po yan? Noong February 2007, di ba? So gaano nakatagal yung ating product? 16 years na po yan. So imagine nyo, no, yung iba, ang dami pong nagsusulputan ngayon. Ang mga bago, wala pa pong napapatunayan. Pero ang Max, kahit na 5 years pa lang, di ba? Stable na siya, stable na yung company. So, how much more? 16 years yan. At kailan po siya unang dinala sa Philippines? Noong 2009. So 2009, nandito na po yan sa Philippines. Actually, Max International, Max Products is getting more and more popular na po. Sa ngayon po, grabe po ang demand ng Max Products. Ang dami pong naghahanap. Ayan. Just may time po na talagang medyo limitahan yung stock kasi nga po naubusan tayo. Sa dami po ng demand, grabe po. Masasabi ko po na talagang popular na po yung Max product sa Philippines. Pag may mga nagtatanong sa akin, mga doctors po ang nagre-reseta mismo sa mga sa mga pasyente nila. Marami pong nagsasabi po sa akin, eto na reseta ng doktor ko to. Yun, eto ganito. So, ang dami na po, no? May mga nagtatanong sa atin, grabe po. Since 2009 pa po kasi, nag-open sa Philippines. And now, okay, ilang countries na po? 22 countries na po. Yan. So, buong mundo, marami na po yung natutulungan ng ating Max products. So, pag-usapan na po natin yung body natin. Ang human body natin yan, iisa lang yan, no? Kaya nga po sabi ko, kailangan maging healthy tayo. Kasi, kapag hindi po tayo healthy, freeze. Wala kang magagawa, di ba? Wala kang quality time sa family mo, hindi ka makapag-work, di ba?
So wala kang magagawa. Ngayon, tayo po, lalo na po yung mga hindi pa nakapag-take ng product. Alam ko ito po yung nararamdaman nyo. Sobrang stress. Lalo na po pag may sakit kayo. 'Di ba? Hindi kayo makatulog. Ang sakit ng buong katawan nyo. Yan po yung nararamdaman ninyo. Ngayon, yung human body po natin, pag-usapan po natin yung parts ng human body natin. Kasi importante po to eh. Ang pinakamalaki po dyan is the organ. Yan, like the heart, di ba? Ang susunod po, tissues. Ano yung pinakamaliit? Yung cell natin. So yung cell mo, alam mo ba kung ilan yan? 100 trillions yan. Okay, ilang zero yon? Okay, imaginein mo, 'di ba? Kung gaano karaming zero 'yon. Napakaraming zero. So ganyan po karami yung cell sa katawan mo. Ngayon, para mag-survive yung kada isa, each cell of your 100 trillions of cells, ano yung kailangan niya? So, it needs oxygen, water, food, at ito yung hindi mo alam, yung glutathione. Bakit? Ano ba alam mo sa glutathione? Sa mga first-timers dito, ang usually na alam nila sa glutathione pampaputi. Hindi po yun yun. Ito po yung pinag-uusapan nating glutathione is the natural glutathione na nandyan po yan sa loob na ng cell ninyo. Actually, kailangan po, hindi mo lang alam ng tawag. Yung pala, ang tawag po dyan, glutathione. Glutathione is actually, kailangan po yan ng cell mo. Natural po talaga yan. Yan po yung master antioxidant ng cell mo. Nandyan na yan nung pinanganak ka. Kapag ang isa sa mga to wala, nawala yan, oxygen, water, food, or glutathione, mamamatay po yung cell. So, kailangan po natin yan, no? Okay, so maliwanag po ito. Ngayon, bakit po ka nagkasakit? Bakit ba tayo nagkakasakit? So, ang unang-una po is the oxidative stress. Ano yun? Yun, alam mo ba, ang cell mo, para yung, habang tumatagal, tumatanda ka man, or dahil sa mga kinakain mo, or sa mga iba't ibang factors, nag-oxidize yan. Ay, nakita mo po, no? Yung process of oxidation, 'di ba? Parang kinakalawang 'yan. Okay? Kung baga sa sasakyan, 'di ba? Yung kung yung sasakyan ay kinakalawang, ano nangyayari? Nasisira. Ganyan-ganyan po yung cell natin, para siyang kinakalawang. O alam mo yung apple pag hinati mo nangingitim, 'di ba? Na-expose siya. Ganyan-ganyan po ang nangyayari sa cells natin. Ang tawag po natin doon, oxidative stress. Okay. Ngayon, ano pa yung isa? Yung free radicals. Okay. Ano yung free radicals? Ito po yung mga nagda-damage sa cells natin. Like, for example po, iba't ibang factors eh. Kasama po dyan yung tinatawag po nating yung mga kinakain natin, di ba? Dami na pong chemicals ngayon. Like yung chicken, di ba? Di ba yung chicken, ah, sabi nga po ni Doc, mamaya magjo-join siya sa atin, no? Hindi na daw po tayo kumakain ng chicken. Ang kinakain daw po natin is sisiw. Bakit? 45 days lang po 'yan. So, sarap na sarap po tayo, no? Pero ang dami pong growth hormones niyan at naa-absorb po natin 'yan, 'di ba? Okay. Kaya po tayo nagkakasakit. O, pag pinag-combine yung oxidative stress, free radicals, dun po tayo nagkakasakit. Ano po yung yun, ito po yung binanggit ko po sa inyo, no? So, nasisira po yung cell natin, kasama na po yung structures ng DNA po natin, kaya po tayo nagkakasakit. So, paano natin mape-prevent? Kailangan po natin ng cell protector. Okay. Kailangan po natin ng very powerful antioxidant para ma-neutralize niya yung free radicals. Okay. Kapag pa kumain ng prutas, ibig bang sabihin nun, hindi ka na magkakasakit. Baliktad, no? Kapag nasobrahan mo yan, it's either magiging acidic ka or magkakaroon ka ng diabetes. Okay, so they are also antioxidants, but we are looking for the world's most powerful antioxidant. So nasaan po yun? Nasa loob ng katawan mo. So tandaan nyo po, the body can heal itself. Tandaan nyo po yun. So nasa loob po ng katawan mo, napakaganda po ng pagkaka-create po ng cells natin. 'Di ba? Buti na lang po. Kasi your own cell, 'di ba, doon sa loob ng cell mo, nandun po yung
tutulong sa'yo, 'di ba? Para, ah, para maalis yung mga sakit natin, 'di ba? Makatulong po iyon. Ang tawag po natin do'n is the glutathione. It is the most powerful component of our body's antioxidant defense system. Tandaan niyo ha, kanina sabi natin oxidation. So nag-o-oxidize po, 'di ba? So kailangan po natin ng antioxidant, 'di ba? So kasi nag-o-oxidize siya, kailangan natin anti. So ibig sabihin nun para ma-prevent po or makatulong po para hindi po mag-oxidize, pangontra sa oxidation. So nasaan yon? Nasa loob po ng ating cells. So ang precursor po niyan yung glutamic acid, cysteine, and glycine. Alam nyo, yung katawan po natin, saganang-sagana po yan sa glutamic acid at cysteine. Yun, dun po nakakatulong yung product natin later. I-discuss po natin. Tandaan nyo yung cysteine. 'Di ba? Yung word na cysteine. So yun, nakikita nyo po ba yung puti dyan? Ayan po yung glutathione. Most powerful po yan kasi nasa loob po ng cell mo. Nasa loob po ng cell natin, 'di ba? Okay, pag-uusapan po natin 'yan. Ito po yung tinatawag nating may dalawang klase pala ng antioxidant defense system. Yung una po, exogenous. 'Yan. Alam ko, mga naghahanap po kayo ng herbal supplement, food supplement, marami po diyan. No, magbukas ka lang ng Facebook, sasabihin nila lahat sa'yo na pagaling sila. Okay? Ang tawag po doon, food sources or vitamins na iniinom mo or mga food supplement na yon, ang tawag po doon, exogenous. Kasi galing po yun sa labas. Ngayon, ano naman yung endogenous? Nasa loob. Yung katawan mo mismo. Yan, nasa loob ng katawan mo mismo na nung pinanganak ka, meron ka na yan. Produced by the body. And yung most powerful po is the glutathione. Yun. Yun ang kaibahan ng glutathione. Nasa loob na ng cell mo. Okay, ano ba yung nagagawa ng glutathione na kinreate? 'Di ba? Para makatulong sa'yo. A, for antioxidant. Ito yung sinabi ko po sa inyo. 'Di ba? Kaya niya po na i-neutralize lahat po ng mga free radicals o yung mga lason na naipapasok po natin sa katawan natin. Okay. Yun po yun. Kasi yung free radicals, yun yung cause kung bakit ka nagkakasakit eh. Kinain mo, na-stress ka, na-expose ka sa araw, sa radiation. Like yung merong nag-inquire sa akin kanina, si sir, sabi niya, 11 years kasi ako, cellphone technician eh. Kaya nung after 11 years, lumabas lahat ng sakit niya. Yun. So, kaya po, yung antioxidant, kaya nga po, kaya niya po na i-prevent o neutralize lahat po ng mga free radicals o aalisin. 'Di ba? Okay, antioxidant po ang tawag doon. And for immune system enhancer, pinaprotect yung immune cells natin. Nire-regulate niya. So, gaano ba ka-importante yung immune cells natin? Yan lang naman po ang magpe-prevent para po, actually, if sobrang lakas po ng immune system natin, kaya niya po na kainin even cancer cells. Yun. Detoxifier. O yan, kasi nga ang dami nating nakakain, 'di ba? Pumapasok sa katawan natin. Okay, kaya niya po na eliminate 'yon. Okay. Chelator po siya, 'di ba? Okay, eto tatlo lang 'to, pero actually there are 12. 12 na functions ng glutathione. Yung iba pwede po nating tanungin sa mga nag-invite po sa atin. Ngayon baka tanungin mo, bakit ganun? Nung pinanganak pala ako, ano naman pala, meron naman na pala akong natural na kayang labanan yung sakit. My body can heal itself. Pero bakit pa rin ako nagkasakit? Bakit ako nagkaroon ng bukol, ng cancer, sakit sa puso, sa kidney? Bakit? Because bumababa po yung glutathione level natin. Yun yung ibig sabihin nun. So bakit? Okay, ito yung hindi mo ma-prevent, yung stress. Lahat po tayo nai-stress, alam nyo yon, di ba? Okay. Alcoholism, yung iba po, sobrang hilig sa alak. Okay? Ngayon, dahil kapag na-stress ka, pag nagkasakit ka, usually hindi ka nakakatulog niya.
Yan, kasama po yan sa ano, kapag ganyan po, bumababa po yung glutathione level natin. Sun exposure, nako, grabe po ang exposure. Sobrang init po ng araw ngayon. Radiation, grabe din po yung radiation na yan kasi exposed po like yung sinabi ko po sa inyo, no? Exposed po siya sa radiation. That's why lahat po ng sakit lumabas po sa kanya. Pollution, sakit, smoking. Okay, alam niyo po ba na kahit hindi po kayo nagsisigarilyo, pwede po kayo maapektuhan nito. Bakit? Kasi mas matindi po pag second-hand smoker po tayo and even meron po tayong third-hand smoker. 'Di ba? Okay. Kaya nga po yung tagalaba lang daw, sabi ni Doc, 'di ba? Tagalaba lang. Kaya pong ano, ayun, maapektuhan din. Strenuous exercise, yan, ito, grabe din po, synthetic drugs. Okay, tayo, mahilig po tayo sa self-medication, di ba? Tanungin mo yung kapitbahay mo. O, ano ba ininom mo? Sumakit yung katawan mo. Yan. Sa kaka-pain reliever, sa tagal, naapektuhan yung kidney. That's why sa Philippines, ang isa sa mga napakaraming may sakit sa kidney. Sa ngayon po, ang inquiries ko po sa CKD, grabe po. Grabe po ang dami. Di ba? Okay. Ngayon po, yun, bukod po doon sa mga exposure na yun, ano pa? Yan. Pag po tayo nagkakaedad, ito po yung hindi natin maiiwasan. Once we age, mabababa at bababa po yung glutathione level natin. Yun. Pagbaba niyan, ayan, nung 30, 40, starting at the age of 20, bumababa na po yung glutathione level natin. Okay, kasama na po dyan. Okay, 40, 50, 60, ayan na po. Ang tumataas po yung oxidative stress level natin. Okay. So, eto po, there are more than 75 diseases or disorders associated with low glutathione levels. Number one killer yan sa heart problem. 'Di ba? Ilang beses na po ba ninyong nabalitaan na may namatay dahil sa sakit sa puso? Pag biglaan yan, ano bang sakit? Sakit sa puso. Yun, biglaan yun, no? Stroke or heart attack. Cancer. Okay. Etong cancer po, sabi nung kausap ko, yun yung pinapatay ko ng product. Alam mo ate, sabi niya ganun, hindi ko na alam kung gaano karami yung cancer patient. Sabi niya, pag pumunta ako ng ospital, ang pila po, no, parang lagnat lang yung cancer ngayon. Kasi grabe daw po talaga yung pumipila, no, dahil sa cancer. Diabetes, ayan, naging norm na lang yung diabetes, no, sa mga tao ngayon. Parang, ikaw ba, ano bang sakit mo, diabetes? Parang, ano lang sa kanila, baliwala na lang, diba? Infectious diseases, okay, sakit sa balat, napakarami rin po niyan. Hindi magkaanak, napakarami rin na rin po yung hindi nagkakaanak ngayong ophthalmic sa mata, pulmonary, rheumatic disorders, ano pa ba? Ayan, neuroimmunological disorders, ayan, kidney failure, dialysis. Alam ko marami po kayong kilala, no, na nagpapadialysis ngayon. Sobrang dami. Okay, so these are just 12. Pero ang dami po niyan, halos lahat po ng sakit, 'di ba? Talagang mababa po yung glutathione level natin. So ngayon po yung half ng discussion or ating demo is ito turn over ko naman po sa aking partner na si ayan. Yan, Miss Ellen Gumabaw. Okay, from Quezon City naman si Ellen. Okay. Okay, thank you partner Arlene. So nakita po natin doon sa last slide na nabanggit po ni Arlene na lahat po ng klase ng sakit po, ang dahilan po yung pagbaba po ng level ng glutathione. So, ang solusyon po, kailangan po natin na patasin po yun. Kaya lang po, ang alam ng iba, ang glutathione, madali lang po na mabili ito kasi nagkalat po sa market yung commercial glutathione or artificial glutathione. Pero makita po natin dito sa slide po na kahit uminom po tayo ng tablet o kaya capsule or 3 injection, ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Wala pong effect
Bakit kaya? Tignan po natin sa next slide. Mayroon po kasi tayong enzyme na tinatawag na gamma-glutamyl transferase na pag inom po natin ng capsule o kaya through tablet, na tutunaw na po agad. Yan, hindi na po siya makapasok po sa loob ng cell. Assuming po may makalusot, hindi pa rin talaga makapasok sa loob ng cell kasi napakaliit pala yung butas ng cell. Parang yung hibla lang ng hair natin. Against doon sa molecule na ipapasok, malaki, kaya hindi siya makapasok sa loob ng cell. So, ang nangyayari po, nasa dugo lang or bloodstream lang natin. So, pag nasa dugo lang natin, na black niya ngayon yung nagpo-produce ng brown color natin yung tinatawag na melanocytes. Kaya nagiging maputi at maputla po yung umiinom po ng commercial glutathione. So, very risky po ito kasi ang side effect po nito after 5 to 10 years, prone po na magkaroon ng skin cancer. So, failed research po ito. Gusto po makapasok po sa loob ng cell, kaya lang po, hindi po na naging successful yung study po. Pero dito po sa Philippines, dahil marami pong Pilipino na gustong pumuti, so green up na nila, ginawa nilang business as skin whitener. So next slide. So ito na po yung question. What can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? So, dito na po ipinapasok ng Max International yung breakthrough science. Yung breakthrough po means ano po yon, invention. Yan, wala pong katulad and back up by science. Mapalad po tayo na dito po sa Max International, mayroon pong dalawang prominent doctor scientists na talagang pinag-aralan po itong about glutathione para makapasok po sa loob ng cell. So, ang first na introduce ko po sa inyo is no other than Dr. Robert Keller. So, isa po siya doon sa doctor scientist. Ito po yung ilan sa credentials niya. He served on the faculty of Mayo Graduate School of Medicine. Then, he was ranked by Consumer Research Council as one of the top doctors in the USA from 2003 to 2008. Tatlo po yung specialty po niya. Internal medicine, immunology, and hematology. Lahat po yan, board passer po siya. And then, he was listed as the most outstanding scientist. And then, marami po siya na-publish na articles in scientific and medical journals. Take note to over 100 articles. Sabi, naalala ko si Diamond Sherman na may classmate siya na doctor sa St. Luke's. Kwento po niya, kahit isang article lang yung maipublish mo, napakahusay mo ng doktor. Si Dr. Keller, marami po siyang naipublish, more than 100 articles. So, ano talaga, napakahusay po ni Dr. Keller. And who worked in NASA. So, at the age of 23, consultant na po siya sa NASA. Kaya siya po yung naka-invento ng food ng mga astronauts noong 1969, yung mga na pumunta sa moon. So after 40 plus years, ito po yung na-invento niya, itong Max GXL. Siya po yung formulator na isang klase lang po, matutulungan po niya kung ano po yung health issue mula ulo hanggang paa. Yan, kasi cells po ang target po nito. Na-invento ni Dr. Keller na Max GXL. So, tingnan pa natin yung another doctor scientist. So, ito, pinakita po muna dito yung invention ni Dr. Keller. Ito pong, makikita nyo po dyan yung color white, blue, and red. Yan po yung nire-represent po ng precursors of glutathione, yung glutamine, cysteine, and glycine. So, nautusan po ni Dr. Keller na one at a time makapasok po sa loob ng cell. So, 25 years po, na ni-research po ito ni Dr. Keller, 12 revisions. Hanggang na-perfect na yung formula na makapasok po sa loob ng cell. So, ang tagal, di po ba? 25 years, hindi po yun basta-basta. Kaya talagang napakaganda po itong na-invento ni Dr. Keller. Kaya inawardan po siya ng breakthrough. So, bagong tuklas po ito. So, ito pong Max GXL, gusto po namin emphasize sa mga guests namin na hindi po ito gamot. Ito po ay nutrients. Pagkain po ito.
na madali po ma-absorb ng cells natin. Na pag nandoon na po sa loob ng cell, doon na po niya patataasin po yung intracellular glutathione levels natin. So pag uminom po tayo nito, ano pong effect? So makikita po natin dito sa next slide na may dramatic increase po. Yan. Sa study po, in 2 months time, na ang normal dosage po ay 6 capsules, may dramatic increase po na 292%. Ang maganda po dito sa ginawa ni Dr. Keller na for testing po tao, hindi po guinea pig. Tapos, 4 na grupo po ito, gaya na makikita po natin sa graph. Yan yung group 1, normal patient, wala pong normal healthy patient po, wala pong sakit. And then group 2, it's HIV patients. And then yung group 3 naman, hepatitis patients. And group 4, yan yung patients with chronic viral illnesses. Yung color gray or black, before taking max po yan. And then yung color red naman, after taking max. So, gaya ng nabanggit ko po, may dramatic increase after 2 months. So, makita po dyan natin sa graph na yung walang sakit, after 2 months, ang taas-taas po ng level ng glutathione ng mga patient na yan. And then yung other group po, kahit na may sakit po sila, yan, tumaas din po yung level ng glutathione nila. Yun, kung i-compare po natin sa, limbawa, yung sa synthetic drugs, yung gamot ng mga HIV patients, pwede po bang ibigay sa normal? Hindi po, Pero dito po, may sakit po o wala, pwede pong uminom po ng Max GXL. At isa pa po, ang maganda pa po dito sa Max GXL, may clinical study po. Kasi sa mga doktor, pag sinabing food supplement, magtatanong yan, o yun ba ay may clinical study? Ibig sabihin talagang pinag-aralan po ito. Kasi may ibang food supplement na wala pong clinical study, basta pinag-isipan lang niya, yung pinag-combine lang, yung nilagay lang sa capsule na tapos yun na ginawa ng food supplement. Pero ito po, ang clinical study na ginamit ni Dr. Keller is randomized, double placebo-controlled, crossover clinical study. Yan. Kaya talagang napakaganda po nitong ginawa ni Dr. Keller. So next slide please. So another doctor scientist na nasa Max International is no other than Dr. Herbert Nagasawa. So ito yun din po sa ilang sa credentials niya. He held multiple professorships in biochemistry, medicinal chemistry, pharmacology, and toxicology. He was recognized as the scientist who created the 3-minute antidote to cyanide poisoning. So ito po yung yung Twin Tower bombing noong 2001. Ito siya po yon, yung hinar ng US na may na-invento po siya na 3-minute antidote. Lahat po na nakalanghap po ng usok noon na may na nakakalason. Siya po yung nakatulong sa kanila. And right now, he's the research chief scientist of Max International. So, siya po yung formulator po ng Max1 and SARGVT. At ang technology po na ginamit niya para i-accelerate po yung glutathione is ribosine technology. Ngayon, tignan po natin itong features nitong ribosine technology. Yan, makita po natin dito sa slide na yung ribosine, combination po yan ng ribose and cysteine. Si cysteine po, very fragile po yan. Hindi po niya kaya mag-isa na makapasok po sa loob ng cell. Kailangan na mayroon po siyang masakyan o mag-deliver sa kanya. Kaya sumakay po siya kay ribose. Kaya pagpasok po sa loob ng cell, mag-iwalay po yung dalawa. Kaya dalawa po yung yung kinikater po nitong ribosine technology. Si cysteine po, nagpo-produce po siya ng glutathione, whereas si ribose po, nagiging source of energy or ATP. Next slide, please. So, ito po yung na-invento ni Dr. Nagasawa po, siya po yung formulator po ng Max1. Yan, ito po yung Max1.
ano po ito, pure 100% ribosine po ito. Ibig sabihin, wala pong mga other additional ingredients. At binanggit po dito na yung ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylcysteine in raising liver glutathione levels. So maganda po pag may problema po sa liver, mas maganda po na iti-take po is yung itong MAX-1 po. At saka pag may allergies po sa mushroom o kaya shellfish, maganda din po na ang i-take po itong MAX-1. So, tingnan pa natin yung ibang Max products. So, ito po muna. So, dito po, makita po natin sa slide. Ito po yung na-invento ni Dr. Keller, yung Max GXL. Na-invento ni Dr. Nagasawa, itong MAX-1. Pinag-combine po yung dalawa, kaya lumabas po yung product na Celgivity. Yung tatlo na yan, the ultimate in glutathione enhancement. Kaya kahit na ano po yung inumin po natin dyan, makakatulong po para i-enhance o pataasin po yung intracellular glutathione natin. Pero mas maganda po, pagka may budget po, mas maganda po na mainom po natin yung tatlong product na yan. So another product of Max International, ito pong Max 357. This is a unique blend of essential omegas 3, 5, and 7. Sa maganda po dito sa company, pinag-combine na lang po itong lahat. Kasi sa ibang company po, hiwa-hiwalay po na mabibili yung omega 3, omega 5, omega 7. Kaya another breakthrough product ito ng Max kasi pinagsama na po lahat yan sa isang yung sa isang bottle po. Kaya andyan na lahat kompleto na. Ngayon, pag uminom po tayo nito, ano po yung product benefits? Kaya makikita po natin dito sa next slide kung ano po yung product benefits. Yan. So ito pong Max 357, maganda pong i-combine ito sa either Max-1, Celgivity, or Max GXL. So yung benefits, pag uminom po tayo nito, maganda po ito sa cardiovascular. So pag may problema po sa puso, and then cellular health, brain and nerve health, insulin resistance, pag mataas pa ang blood sugar natin, yan, makakatulong po itong Max 357, skincare, satiety and weight management, and vision. Next slide. So, ito namang yung product na Celgivity, aside po sa ribosine, na additional 12 supplemental ingredients, like yung alpha-lipolic acid, yung broccoli seed extract, yung turmeric, ito po yung yellow ginger po, turmeric root extract, and then resveratrol, maganda po ito sa puso, grapeseed extract, then quercetin, maltesol, vitamin C, selenomethionine, yan. So, 12 lahat po ito. Kaya napakaganda po nitong Celgivity. Next slide. So, lahat po ng product ng Max, they are all breakthrough. So, the US Patent Office awarded the composition patent. Since patented po ito, hindi po ito mapipeke or magagaya. So, binanggit po dito na no change is allowed, not even a single ingredient in an attempt to duplicate the product. This gives Max International the right to market the product without competition. So, wala po tayong kakompetensya sa market kasi hindi po mabibili ito sa mga drugstore. Only at Max office o kaya sa mga Max associates. Ngayon, titignan na natin yung basic health benefits pag uminom po tayo ng Max products. So, number 1 na binanggit po dito is increases energy. So, talagang pagka kinukumusta po namin yung mga napapainom namin, yung mga first time nilang uminom ng Max products, ang number 1 na maikikwento nila, iba yung energy level nila. Lalong-lalo na po pagka senior citizen po ang magtitake po nito, talagang marami po silang
may kikwento, number 1, yung energy level nila talagang lumalakas po sila. And then, it slows down the aging process. Sa anti-aging po, itong Max products. Pag may problema din po sa muscle and joints, makakatulong po ang Max products. And then, it strengthens immune system. So, ito po yung gustong-gusto natin. Kailangan na laging malakas yung immune system natin para may panlaban po tayo sa mga virus o kaya for panlaban din po sa infections, ano. So, ang number 1 booster po ng immune system natin is Max products. And then, detoxifies the liver and cells. So, kailangan na meron po tayong enough glutathione para madali po nating mailabas yung toxins o yung dumi sa katawan. And then, fight cellular inflammation. Anti-pamamaga po. Lahat po ng itis, arthritis, rhinitis, sinusitis po. Yan. And then, improves mental focus and clarity. Pag may problema na din po sa memory, yan, makakatulong po itong Max products. Maganda po ito na po i-take natin kasi natural po yung itong Max products. So, hindi, very safe talaga. Hindi nakakatakot na i-take po ito. And then, improves quality of sleep. Pag may problema po sa tulog, yung tinatawag na insomnia, yan, marami na pong natulungan na may sa insomnia, isa na po ako doon, talagang guaranteed po na makakatulong po. Kasi isa pa sa aside po sa yung lumalakas yung energy level doon sa mga first time na nagtitake ng Max, pag kinukumusta namin, ang kwento pa nila is ang sarap ng tulog nila. And then improves skin. Hindi niya sinabi na it will whiten your skin. And then supports peak athletic performance. So take note po, kita natin na itong Max products ay hindi lang po para sa mga may sakit. Kasi ginagamit din po ito ng mga atleta. Yan. Actually, ito po yung official food supplement ng Team Ascal, Team Malditas at iba pa. And then reduces the effects of stress and enhances sense of well-being. So, ang stress po kasi talagang parte na ng buhay natin yan. Pero pag uminom po tayo ng Max products, matutulungan po tayo na ma-cope up po natin yung stress kasi i-relax po tayo, pakakalmahin po tayo. Yun naman po ang gusto natin kahit na ni-stress po tayo, no? So, talagang makakatulong po ang Max products pag na-overstress po tayo. Actually, marami pa po na benefits na makukuha po tayo pag uminom po tayo ng Max products. Ilan lang po itong nabanggit po dito. Kaya doon sa mga guests namin, pag hindi nyo pa po na-try ang Max products, try nyo na po ngayon para ma-experience, maramdaman nyo din po itong mga binanggit po dito na benefits sa kalusugan. Ano po. So, nandito na po tayo sa last slide. Binanggit po dito na we only have one body, we have to take care of it. Totoo po yun, isa lang katawan natin. So, kailangan na alagaan na po natin. So, habang wala pa po tayong sakit, kailangan na po natin na mag-take po ng food supplement like itong Max products para makakatulong ito to stay healthy. Di po ba may kasabihan po na prevention is better than cure? Yun sa mga guests namin, baka ang question nyo po, yan bang Max products ay safe o legit bang ano po yan, inumin? Very safe po kasi makita po natin dyan sa slide na kumpleto po tayo ng documents or certificate. Yan, BFAD or DFA approved and then halal certified and SF. Ito pong halal certified, ibig sabihin sa mga Muslim, pwede din po nilang i-take po ito. So, hanggang dito lang po yung slide regarding po sa Max product. Kasi yung mga guests namin, baka may question po kayo, ito turn over ko na kay partner Arlene. Thank you po. Ayan, thank you very much. So, sana po nagustuhan nyo yung aming presentation for tonight ng ating demonstration or product demo. Pero before po tayo magtanungan, ayan, so meron po ako
introduce or magkukwento po sa atin ng kanyang Max story. So, ang una ko pong tatawagin ay ayan, wait lang po Okay, meron po tayong tatawagin, ng unang-una po nating tatawagin ay si Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, ayan, mukhang nandyan siya, naka-ready siya. Morning po. Hi! Good morning. Max morning, tanong ka, Good Ma'am Sheila, morning. kasi may mga ano tayo dito, cancer patient. Ayan, tamang-tama, Ma'am Sheila, at na-invite ka namin tonight. Okay. So, pwede ka bang magpakilala muna, and then after magpakilala, ano po ba yung mga health issues mo and paano ka natulungan ng product? Right. So, Sheila Hernandez po from Quezon City. 49 years old na po ako ngayon and a mother of 3. So, nakilala ko po si Max from way back 2016. Pinakilala po sila sa akin ni na partners Ellen and Emerson Gumabaw. So, nung actually 2012 pa lang, may mga inklings na ako na may mali. Pero hindi ko alam kung ano yon. Alam ko may something na hindi tama. Pag, 'di ba sabi tinuturo sa atin yung self-breast exams. Pero, wala naman akong ma-point na may issue or may mali. So, nung sakto sa company namin, meron kaming annual physical exam. And part po nun yung mammography. So, nag-mammogram, nag-negative. So, medyo kumampante ako kasi negative naman yung result. 2014, nag-mammography ulit, part of the physical exam. Wala din, negative pa din. Pero nung 2016, sabi ko, meron talagang iba. Merong hindi ko mapaliwanag na hindi ko alam kung part ng buto kasi wala akong maramdaman na mismong bukol. Di ba? Hinahanap natin usually bukol. So wala naman ako nararamdaman na ganun. Pero may makate na hindi ko naman mahanap kung saan eksakto. Hindi mo naman din makamot kasi hindi mo nga ma-point kung saan nanggagaling yung kate. Pero alam kong sa loob. So sabi ko, 2016, magpa-check up tayo. So nagpa-check up kami. Ang in-order ng doctor, mammography plus breast ultrasound. So gusto niyang correlated yung dalawang procedure. And doon nakita na meron nga siyang mass. Tinuro din ng doktora kung paano ba talaga yung tamang self-breast exam na paano siyang mahahanap kasi malalim pala yung pinanggagalingan. So sabi niya, pag naliligo ka with soapy hands, iangat mo yung breast muscle para dun sa ilalim, makapamo din, sabi niya. So yun po, dun ko naramdaman, nandun pala sa bandang ilalim. Kaya pala hindi ko siya nakakapa kapag dito lang sa ibabaw yung ginagawa kong pag-exam. Tuloy-tuloy na po yung naging procedure from there. After ng test, biopsy. And then after the biopsy, they saw na 4.5 yung length based dun sa ultrasound, yung pinaka longest point up to the other area, 4.5 cm. So medyo malaki. Pero nag-biopsy, maraming tusok with the biopsy. In less than 3 weeks time, paglabas ng biopsy result, ano siya, sabi ng doktor, i-diretso na natin na ipa-opera. Kasi, since natusok na sa biopsy, may tendency kasi na mas kumakalat. So ngayon, kapag may kumakausap sa akin, I would usually say, huwag munang magpa-biopsy hanggat hindi siguradong magpapa-opera. Sinasabi ko po yon kasi
based sa personal kong experience, mas mabilis lumalaki yung bukol kapag natusok na sa biopsy. Tapos biglang magba-back out yung patient at sasabihin na, ay, ayoko na palang magpa-opera, baka mamatay ako. So, normal thoughts, pero I would usually recommend, kung hindi ka pa sure, hindi ka pa nakapag-decide, huwag mo muna ipagalaw. Ipapabiopsy mo siya once na sure ka na you will proceed with the operation. May mga biopsy, actually may isa pang way ng pag-biopsy, yung sinasabi nilang nasa operating table ka na, nakahiga ka na, bubuksan, you will, magte-take sila ng sample, dadali nila mabilisan sa lab, i-check kung cancerous, aalisin. Pag hindi cancerous, aalisin lang yung bukol, ibabalik yung buong muscle. Pag hindi, dun mismo, dun sila nagde-decide diretso biopsy. Tapos diretso opera. Hindi na nila pinapatagal. Kasi nga po, after na, since nung nag-decide na kami ng operation, sabi ko, di ba, less than 3 weeks, yung nakuha po na actual na tumor, actually, ay umabot ng 7.5. Almost 9. 8.5. Almost 9. So, halos dumoble yung result, yung laki niya in less than 3 weeks time. So, ang bilis. Kasi nga, natusok-tusok na siya, nabuksan na siya, and may tendency ng kumalat kung hindi mo siya, kung papabayaan mo na siya. So, thankfully, nakilala ko po si Max GXL tsaka si Celgevity. And from then on, tuloy-tuloy ko na po siyang iniinom up to now. Ang dami kong pinapasalamatan na benefits na naitulong sa akin ng Max products. Unang-una yung during and after the operation, mas mabilis po yung naitulong na mas mabilis yung healing nung pag-opera. Hindi ako masyado nagkaroon ng mga worries, wala akong complications, hindi bumukas yung sugat. Maganda yung naging healing. Malinis yung scar area, yung pinaka-bed nung surgery. After naman nun, tuloy-tuloy po kasi yung naging gamutan. So, nag-chemotherapy ako, and then nag-targeted therapy ako. Total po siya ng 26 sessions. That's 18 targeted therapy, and then 8 na active chemo sessions. Dahilan sa HER2 positive yung naging result ng test sa akin. So that means aggressive yung bukol, madali siyang mag-create ng additional tumors. Kaya may additional akong mga targeted therapy. Good thing po na nung kinausap ko yung doctor, sabi naman niya, okay lang na hindi ka magpa-radiotherapy. Kasi isa pa yon sa kinakatakutan ko. Yung radiotherapy, kasi marami akong nabasa na nasusunog yung balat. So, ni-research ko din po yung pinakita sa akin ni Ate Ellen Gumabaw noon. And nabasa ko rin sa PubMed, doon sa website, yung mga papers with regards to glutathione precursors. And nakita ko po doon na glutathione actually works as an adjunct, meaning it goes hand in hand doon sa synthetic medicines at sa mga chemotherapy drugs na ginagamit. So since adjunct naman siya, sabi ko, sige, itatry ko and tutuloy-tuloy ko. And good thing po, maganda rin yung mga naging paliwanag with regards to product presentations, na paliwanag din nila sa akin how it works. Kaya pinagpapasalamat ko, at hanggang ngayon tuloy-tuloy. 5 years na po akong natapos ng gamutan from 2018 up to ngayon. And okay na, maganda na yung result. Eto na ulit, mahaba na ulit yung buhok ko. Kasama na yan sa mga development and sa mga recovery. And I'm looking forward na tuloy-tuloy pa rin yung pag-take ko. Ayan. Anong marirecommend mo sa kanila? Siyempre, dun sa mga medyo nagdadalawang isip pa, I can say,
na talagang katulad nyo rin ako nung una. Siyempre, hindi ko rin naman masyadong kilala pa yung mga Max products. Pero wag po kayong magduda. This has been tested, hindi lang sa akin. Maraming na kaming mga katulad natin ng experiences na talagang nag-benefit sa product. Hindi lang ako, maraming na akong nakausap. Even yung si Dr. Kapuli, nung nakausap ko siya, isa siya sa nakakonvince din sa akin kasi meron siyang dalawang kapatid na same yung scenario ng experience, and sila rin ay natulungan din ng Max Products. So sabi ko, eto nga mga medical experts na naniniwala pa. Ako nga na wala masyadong alam, magdududa pa ba ako? So, pinagpapasalamat ko po talaga na nakilala ko yung mga Max products. So, wag na kayong magduda. Go ahead and try. Salamat. Okay, Maganda. salamat Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, stay ka Yes. muna dyan kasi I think meron tayong cancer patient ngayon. Alright. Ano pala, Mhm. although hindi niya gustong magpa-chemo kasi tama yung sabi mo, no? Once na pinagalaw talaga, tuloy-tuloy na yan. Ayan. So, Ma'am Feli Torio, and sister din siya. Alright. Sige Hello po. po. Pwede po kayo magtanong sa kanya. Cancer patient din po siya. Hello po. Pwede po kayo mag-unmute. Is Ma'am. Yan. Ipa-open niyo po. Gusto niyo pong i-open yung video niyo? Mr. Torio? Okay po. Ayan. Hello So, pwede po po. kayo magtanong. Nakita niyo po ba yung gaano ka-effective yung product? Yan Opo. ano rin yan, kapatid din po yan sa Manila, Quezon City. Pwede po kayo magtanong sa kanya kasi kayo po ay, ilang taon na po kayo? 73 na ako sa 23 sa buwan na ito. 73. Matanda na. Matanda na. Bata pa po. Ayaw po Matanda nila is magpa-chemo and radiation kasi nga sa age nila. So, sa tingin mo ba, Ma'am Sheila, makakatulong ba yung ating Max product sa kanya? Well, to be honest, yun po kasing mga chemo drugs, kapag pumasok sa loob ng katawan, mabigat talaga. Kahit mas bata pa, may mga iba nga, nanlulupaypay. Ako din, naramdaman ko rin yun, nanghihina, nanlalambot. May time hindi ako makakain, may time na talagang wala kang gana. Minsan may 2-3 days akong hindi kumakain. And isa po yan sa pinagpapasalamat ko sa Max Products. Kung wala pong Max Products, hindi ko po kakayanin yung chemo drugs dahil sa sobrang tapang. One good sample po, malamang hindi na nakikita sa kasi manipis na yung scar. Dito po kasi, lagi po akong dito tinutusukan ng suwero. So yung ugat ko dito, kasi yung mga ibang ugat ko, mga liku-liko, so walang diretsong ugat. Dito lagi. So kawawa yung ugat ko dito na malaki. Sinubukan nung nurse, dito ako tusukan, may isa siyang nakitang pwedeng tusukan, sabi niya. So sinubukan niya po. Nung ginamit niya yung tinatawag na Red Devil, na tawag Red Devil kasi ganun talaga siya katapang. Pero ano po siya, di ba nakalimutan ko yung pangalan. Pero yung chemo drugs po yun, ano na kasi siya, timplado na, magkakahalo na doon. Pumutok dahilan sa hindi kaya ng ugat, yung sobrang tapang ng gamot. Segundo lang po, sumugat yung loob ng kamay ko. And medyo matagal ko siyang ininda kasi talagang sumugat po sa loob. Segundo lang po yun nung pagputok. Ang bilis nung nurse na inattend niya ako agad. And ganun talaga katapang. Ngayon, kung sa sobrang tapang ng gamot, wala pa tayong supplement, wala pa tayong pangtulong, mahirap po talaga. May mga experiences na kasamahan po natin dito na nung wala pang Max, hindi pa nila kilala ang Max products, bagsak talaga yung katawan nila during chemo sessions. Pero
sa tulong po ng Max Products, malaking bagay po na kinaya namin yung lakas ng gamot. Natulungan din po kami na I would say nakuha namin yung good benefits nung chemo drugs. Kasi 'di ba, sabi nga ng mga doktor, ang chemo drugs, good and bad cells. Basta nasalubong niya, papatayin niya. Pero para sa akin, I would like to believe na nakuha ko yung good benefits nung chemo drugs. Hindi masyadong na-enhance yung bad benefits. Unang-una, hindi ko po naranasan ever yung pangingitim ng kuko. Sa mga iba, nangingitim po yung kuko, nagpaparang kulay kuko ng manok, nagba-brown. Hindi ko po yun naranasan. Hindi ko rin po naranasan yung nagpatsi-patsi yung balat, yung madidilaw na may mga parang polka dots na brown. Kasi po nade-dehydrate ng sobra yung balat. Yung pagbaba ng red at saka ng white blood cells, naranasan ko siya pero hindi sobra. Normal na bahagi ng gamutan. So, tumutulong po talaga yung mga Max products para kayanin natin. I do not believe na matanda po ang 73. Bata pa po kayo, Mami. So, meron po akong kasabayan sa greenhouse na tinatawag namin. Doon sa kami nagkikimo. 82 na po siya noon, pero kinakaya din po niya. Kaya lang, syempre, may mga pagduduwal. Kasi kahit naman po ako na nagmamax na, naduduwal pa din minsan. So, normal lang po yun. Nawalan din po ako ng buhok. Pero, 5th session, pang-5 session, may maliliit na po akong mga tumutubong buhok. So, yung iba po, syempre, mas matagal. So I would say, marami po akong na-gain na benefits ng Max products, and nakuha ko rin po yung magagandang benefits ng pag-chemo. So, wag po kayong matakot sa gamutan kasi sa panahon po ngayon, mas maganda na yung paraan ng paggagamot. Sa tulong po ng Max products, makakayanan po natin at syempre sa tulong ng maraming panalangin. Yan po talaga yung inaasahan natin. Okay. Salamat sa information. Opo. Ah, Depende pa rin naman po sa Kung inyo. gusto ni Mami na kung gusto ni Mami na makipagkwentuhan minsan, okay lang naman, you can give my number. Sige po. Yan. Pwede po kayo magtanong sa kanya pag kasi yan, hindi rin naman po natin siya masisi kasi 76 na. So, Normal naman po. hindi Normal naman po na pinagalaw, matakot. no? Hindi niya po pinagalaw, no? Tama ba? O napagalaw? ako Napagalaw po, na? Yes po. naalis na, naopera na ako. Naalis na yung, naalis na yung fallopian tube ko kasama nung ovary. Kasi noong inopen, tinawagan nila si tatay, ipinakita tapos biniyak yung fallopian tube na left. Nakita nila na maraming bukol. Kaya yun ang binayopsi. Kaya ang result sa biopsy is high-grade carcinoma in the fallopian tube. Tapos yung ovary ko naman ay benign. So, naalis na. So, I think naalis naman na po, clear na. Naalis na. Ay gusto sana niyang surgeon ko na alisin na pati yung right fallopian tube ko para hindi nakakalat doon. Hindi na kaya ng katawan ko kasi madugo na ako kasi sa edad ko. Okay. Kaya yun nga, hindi namin akalain na ganun pala ang result ng biopsy. Kaya ang suggestion ng dalawang doktor ko at saka yung ubigay ni na kapatid ay MRI para makita daw kung saan na daw kumalat yung cancer cell at saka chemotherapy. Pero sabi ko, hindi ayaw ko nang magpa-chemo. Kasi sabi ko, kung ang unang
mawawala ay ang itong lumang sistema o ako, walang problema. Sabi ko, May max pa kasi, po tayo. Huwag po kayo mawala ng oo, pag-asa. May max pa oo, naman po. okay, okay. Ay, Kaya ako, kalmado ako at saka relax kasi may pag-asa tayo Totoo. na nilalaan ni Pero, Jehovah. Kaya, pero yung Max products po, malaking tulong. Di bali po, nakita ko po na talagang it's kayo po ang kayo po naman ang masusunod kasi katawan niyo po yan. Pero definitely makakatulong po itong Max sa inyo. Di bali po, at least nakita niyo na po. Ang kagandahan po kasi ng Max, kung bakit kakaiba siya, kata nyo, nag-chemo sila, ang hirap-hirap sana, pero hindi ayan na si Doc. Ayan na, mag-explain na yan si Doc. Pero makikita nyo po na napakalaking tulong po talaga ng Max sa inyo. Yan, so since kayo, syempre, respect din po sa inyo, sa katawan ninyo, kung talagang may mga ganong age kasi meron din po akong patient na ganon, talagang ayaw talaga. Ayan na si Doc. Hi, Doc. Doktora, So, Doktora Virgie. Hi, good evening po. Hello. Gusto Kararating pakita si Doktora Virgie eh. Hi, Doktora. I miss you. Yes, miss you too. Good evening. Hindi kasi doktor. Ano siya, shy. Ayan. Hello, Doc. Hello, Andy. Hello, Doc. Doc. Ayan, tama-tama po. Doc, si Ma'am Torio, Feli Torio is, ayan, paki-explain po, tama-tama nandito si Doc, ano po yung case, cancer, ano po. Salamat, Ma'am Sheila. Pwede po ninyong Thank you, Sheila. kay Doc kung ano po yung case ninyo. okay. Para po maintindihan po ni Doc. Yan, kayo na po muna yung mag-usap ni Doc. Opo. Salamat. Okay. Hello, Doc. Magandang gabi. Magandang gabi rin mo. Okay po. Ako po ay niraspa ako nung June 21 kasi nag-spotting ako ng almost 3 weeks. Pero kunti-kunti lang naman. Pero nagpa-check up ako sa OB-GYN and in ultrasound, ilang beses, second opinion. Tapos, yung doktora ko na OB-GYN ay ilang beses niya akong in ultrasound, tapos second opinion uli ako sa ultrasound para maklear niya yung nakita niya sa uterus ko. Nakita niya na mayroon akong pulik. Kaya niraspa ako noong June 21. Inalis yung pulik, tapos pinabiopsy yun. Hindi naman cancer, benign. Pero binigyan ako ng gamot na medication ko ng 3 months medication. Pero tuloy-tuloy pa rin yung spotting ko. After 2 weeks ng raspa ko, ako'y nilagnat at mataas ang infection ko. Hindi ako makabawas, constipated akong masyado. Na-hospital uli ako kasi mataas ang infection ko. Tapos, nakolonoscopy ako uli. Nakolonoscopy ako kasi hindi ako makabawas, na-dehydrate ako, kasi palagi akong pinapawisan sa hirap kong magbawas. Kaya na-cleansing at saka na-colonoscopy ako. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung pagdi-discharge ko. Hindi naman masyadong marami. Hanggang sa na-opera ako kasi nakita nila yung pinanggagalingan daw ng discharge ko ay doon sa uterus. Kaya yun ang talagang nakita nila na nung operahan ako sa uterus. Pero nung
na-open na nung naoperahan ako nung October 30, ang nakita nila yung fallopian ko ay lumubo ng 3 times sa dating size. 3 times na lumubo at dumikit doon sa colon ko. Kaya yun ang reason kung bakit yung una ay constipated ako, hindi ako makabawas. Kaya yun, pinabiopsy yun at nakita nila na ang result ay carcinoma of the left fallopian tube. Tapos yung ovary ko, benign naman ang nakita nila. Kaya ang advice ng 3 doktor ko ay MRI para daw makita kung saan na daw kumalat yung cancer cells, pero ayaw ko na. At saka chemotherapy, hindi ko rin tinanggap kasi sa edad ko, baka hindi ko nakakayanin. Yun po ang history ng sakit ko do. Okay po. So sa lahat ng pan ngayon, ilan lahat yung Zoom and pan natin, Ma'am Arlene, Ma'am Agnes? Zoom and Facebook natin. 10 plus 18 for now, Doc, is 28. Yeah, okay. So dito very very clear itong dito ko, this is yung emphasis ng complementation na sinasabi ko, yung pagtutulungan ng Eastern and Western medicine. So siyempre itong kasi natin, itong Max International product, ito yung Eastern medicine, ito yung ginagamit natin na pantulong sa Western medicine na synthetic drugs or mga like chemo, ganun. Pero ito ngayon, what is important now is itong nangyari kasi kay Ma'am na hindi natin malalaman yung talagang kalagayan ng isang pasyente without Western medicine. Kagaya nito, ang ginamit is raspa kasi kaagad because of the bleeding. Most probably dahil post-menopause na siguro si Ma'am, so kaya nagkuhan sila, because bleeding din yon, kaya nagraspa din yung kung ano yung nakita doon sa niraspa, yun ang nilaboratory nila. When in fact, hindi ko alam Mama, baka hindi mo lang na-discuss dahil bakit nagkaroon ng carcinoma ng fallopian tube kung hindi ba sila nag-ultrasound una before na nagraspa? Hindi po, Sige. hindi po, yun nga ang tanong namin, Doc, kasi noong nung ilang beses akong in-ultrasound, bakit hindi nila nakita yung fallopian tube na may diferensya? Kasi nakatutok sila doon sa uterus ko. Ang sabi nila, sa ultrasound, ang nakikita daw nila ay parang yung bituka o kaya yung colon. Kasi dumikit na yung fallopian tube ko doon sa colon. Kaya hindi nila malinawan. Hindi malinaw. So yan po yung palagi kong sinasabi na be it yung myoma na tinatawag natin, halimbawa myoma or merong cyst or bukol sa ovary na alam naman natin, especially myoma, benign kasi yan Without menopause, pwedeng liliit yon. Ngayon, the only time na kailangan merong medical, obstetrical or surgical intervention, kung yun bleeding or obstructed na yung hindi ka makatay, kagaya na nangyari sa iyo. Pero sa iyo kasi parang yun dalawa yung possibility kasi yung nahirapan na kayong makatay. It's either yung severe infection, nagkaroon ng infection lahat. It's not only uterus, yung fallopian tube, your ovary, kaya nagkadikit-dikit na hanggang doon sa colon ninyo. But it is also possible na dati na meron palang carcinoma. Kasi hindi naman basta-basta, hindi naman infection ang mag-cause ng carcinoma. Mas possible pa yung carcinoma na mag-cause ng infection pag nabutasan yung colon, for example. Dahil nabutasan, pumasok halimbawa sa ovary, especially sa uterus, yung laman ng colon, talagang napakatinding infection sa ovary yon. So, anyway, what is important dito na i-emphasize ko muna
is dito natin malalaman because ang problema mo ngayon dito was diagnosis in the first place eh. Hindi natin nakitang maayos yung pagka-diagnose kasi pag hindi maayos ang diagnosis, hindi rin maayos yung treatment. And kaakibat nito ngayon, dahil alam ko because of what had happened and some other parang sabihin na natin na narinig, nasabi, is kung minsan umaatras na tayo sa Western medicine at nagko-concentrate na lang tayo sa Eastern medicine. Meaning, ayaw nang magpa-opera, ayaw nang magpa-chemo, ang gusto yung mga supplements na lang. Pero ang mag-i-advise ko po, for as long as hindi pa nakarating sa phobia state, ibig sabihin yung totoong takot, yung hindi mo na makuha yung takot mo, wala ka ng control, that is one. Second, kung hindi kaya yung gastos, that is another. Na yun yung medyo bumibigay ako ng konti na sige, sa Eastern Medicine na lang tayo, sa Malunggay ka na lang, sa Max International Product ka na lang, kung ano yung tinetake mo dyan na herbal sa paligid ninyo, okay lang po yun sa akin. Pero remember, lahat kayo na nakikinig ngayon, remember, karamihan, in fact 90 to 95%, yung mga survivor natin. Ang survivor po kasi is sa mga cancer, meron kaming tinatawag na 5 to 7 year prognosis. Pag nalampasan mo yon, ibig sabihin talagang totoong medyo masabi nating treated na kayo. And majority of this na nakakuan na yan, lumampas diyan, ay ginamit parehas itong Max International product at radiotherapy or chemo or surgery. So kaya itong sinasabi ko po sa inyo ngayon, tinutulungan ko po kayong mag-decide on your own. Hindi yung dictated, hindi yung yun nga lang, pag ang takot and phobia different. Pag takot, kaya kayo tinutulungan mag-decide, pero pag phobia, wala na tayong magagawa. Another is yung financial aspect. Pag wala naman talaga, dahil siyempre, ang isang chemo dyan, isang cycle pa lang, 60, 80,000. Pero remember, pwede mo naman i-postpone ng konti yung chemo mo pag wala ka pang PhilHealth. Mag PhilHealth member ka, ang PhilHealth naman magbibigay up to 300,000 sa chemo. So tandaan natin lahat yon na kung financial ang problema natin, we can go onto that. Now, yung nasabi ko na ganun na statistics, alam nila Ma'am Arlene, Ma'am Agnes, yung pwede nyong kausapin. Kausapin nyo yung nagkasakit ng similar sa inyo na hindi nag-undergo ng Western medicine. Itong product lang natin na ginamit or yung mga product, may mga ibang product pa rin ginagamit yan eh. Kahit minsan di rin sinasabi sa atin. At yung gumamit parehas nung product natin at saka yung gumamit din ng Western medicine. So, yun po ang may advice ko. And above all or beyond all, please remember na kaya tayo nagkakasakit because of free radical. Saan galing yung free radical na yan? Bakit ka nagkaroon ng polyps sa uterus? Bakit nagkaroon ka ng carcinoma sa fallopian tube with complications na dyan sa gastrointestinal, especially yung colon mo na at saka itong mga uterus and ovary fallopian tube mo? It's because of free radical. Saan galing yung free radical? Diba? Yan yung lifestyle related. May connection po sa lifestyle natin dahil sa stress, dahil sa pag-inom, kung hindi ka naman umiinom, sigarilyo, kahit hindi ka naman magsisigarilyo, kung yung kapitbahay mo, or naglalaba ka, katabi mo, or naglalaba ka ng damit ng naninigarilyo, yung kulang ang tulog na 8 hours per night, yung kulang na exercise na 30 minutes per day, na yung kinakain po natin is hindi organic yung fertilizer at saka insecticide or pesticide. Then so of course, growth hormone po karamihan ng kinakain natin at yan ang mga nag-focus ng cancer ng kababaihan ngayon, especially breast cancer. Kasi from cervical cancer noon, naging breast cancer na yung killer. Yung UV light po, yung galing na ultraviolet rays from the sun dahil manipis na ang natin, ang ozone layer, yun po yung mga pinanggagalingan ng free radical that is causing our diseases. So, dapat yun, iwasan natin or bawasan natin yung mga yon para magtulungan kasi yung product ng Max International is so that our cells, our body will produce glutathione to neutralize yung free radical. At kung tutulungan mo sa lifestyle, pwede ring
mababawasan yung trabaho ngayon ng glutathione ng katawan natin na galing sa Max International. So bali ganun po yung gawin natin na na tulong kong decision sa iyo, then hoping that I could see you on December 2. Kahit personal po na mag-usap tayo kung tigadagupan kayo, I think nandyan kayo, the way you explained is yung diction nyo is paggalatok. So I will be there December 2 hoping na makapunta ako. So mag-usap po tayo personally. Then meantime, itong products kasi natin, ito yung napaka-importante kasi bakit ka nagkaroon ng problema because of free radical? Ano ang trabaho ng product natin to neutralize yung free radical? So start taking, kung nakapag-take na kayo ngayon, lalo na pag nag-decide ka na medyo hindi ka pa nakapag-desisyon, medyo dagdagan mo lang ng konti yung tinetake mo from the normal dose. Pagdagdag ka, wala tayong ibang products ngayon na paubos yung iba. Yung isang klase lang ngayon yung available. So magdagdag lang tayo ng konti. Anyway, napakaganda naman yan dahil yan yung ginagamit sa Amerika pero common na uubos dito sa Southeast Asia at sa ibang parte ng mundo. Yung ginagamit ngayon sa Amerika ang dinala dito sa atin. So mag-take ka na kaagad dyan para barely ilang days lang naman yan. Baka biglang mag-iba yung decision mo. You can go to your OB. Pag hindi naman, magkikita tayo pagdating ko dyan, ma'am. Okay, thank you po, Doc. Ayan, darating po. Ayan, nag-confirm na po si Doc. December 2 Thank daw. you, Doc. Nag-confirm na si Doc. So, ibig sabihin, Doc. Excited po ulit kami. Ipagdasal nyo. Hindi ako ikukulong sa Congress kasi hearing bukas. May problema. Sinabi ko sa inyo na problema. So, pag i-detain kasi ako, that would be 10 days of detention eh. So, baka hindi ako makakaabot doon sa December 2. Pero we pray hard na magbabago yung isip ng mga congressman natin at wag na nilang isipin yung mga detention dahil ito nga ang sabi ko sa inyo, to prove to you na it's not always our product, it's not always Western medicine also, pero yung lifestyle. Kagaya ko, hindi pa rin ako nakaka-recover sa sleeping pattern ko, hindi pa rin ako naka-exercise ng matino, then yung stress, nabawasan pero itong mga ganito na problema nakaka-stress. So just yesterday, nagpa-1 ako ulit. Nagpa-2D echo ako, nagpa-ECG, stress test. Ang maganda dito, yung ito sinasabi ko lang siyempre doktor ako, huwag na naman kayo mag-automatic dahil yung Max 357 natin, yun ang ginamit ko ngayon. And my blood sugar and blood pressure is better compared nung ang ginagamit ko is synthetic. So pero, yung decision ko na yon, ako lang nakakaalam yun. You can never fathom that. So hindi yan fast rule na better yon. You have to really talk with your cardiologist or your nephrologist regarding this matter. Ako kasi siyempre, alam ko yung side effect ng mga gamot. O nakikita ko, nararamdaman ko. So i-compare ko ngayon dito sa Max products natin na 357. So nakita ko yung diferensya. May diferensyang, yung may pagkakaiba na siyempre, ako lang makaka-explain noon. Ako lang nakakaalam noon. So, it's not a fast rule again. So, it's very nice and I'm very thankful that you always invite me during your meeting para at least mabibigyan ko kayo ng direksyon and what your decisions are. Okay, thank you. Thank you, Doc. Ayan. So, yun, hopefully, Thank you po, si Doc. Doc ay makasama natin sa December 2. And kasi si Ma'am ay sa Pangasinan din po siya. Ayan, tama si Doc. Galing na ni Doc mag-recognize ng Pangasinan addiction. Mang malapit-lapot na to si Doc talagang maging Pangasinense. So lagi kasi siyang nai-invite sa Pangasinan. Ayan, at saka favorite na. Siyempre, ang misis ko raw, tiga mga Tarem. Tama. Taga Pangasinan naman si Doc. Nandun kami nag-aaral. Tama. Yan, si Doc ay San Carlos nag-aral with with honors yan si Doc. Very humble lang po si Doc. Pero grabe po, cum laude yan si Doc. Kaya wag po tayong Ayan. So, thank you po, Doc. Pero, Doc, may mga nagtatanong pa po, no? Wait lang. So, may mga tanong na tayo sa ayun.
may tanong na po tayo. Ate Agnes, ikaw na ba magbabasa ng tanong from the Facebook? Okay, yung kay Loreto, sabi niya, Doc, tanong lang po, may case po ako na may myoma, pero takot daw talaga na magpa-opera. Okay na ba ang Max product na lang daw? Yun po, Doc. Yun, natanong na niya siguro before na nagsalita ako, ulitin ko na lang. Usually, kami mga doktor, when you talk of myoma, ang first question is, ilang taon ka na ba? Nag-menopause ka na ba? Yun ang unang tanong namin eh. Kasi remember, pag nag-menopause ka, lumiliit yung myoma. Yan yun. So yun yung first question, ilang taon ka na? Nag-menopause ka na ba? Second question would be, nag-bleed ka ba? Na may problema ba yung kagaya ni ma'am kanina, yung unang nagtanong, na may problema na yung kanyang pagtae. Kung may problema ka ng pagtae, may problema ka ng pag-ihi or very frequent na yung infection ng UTI, ganun, urinary tract infection. So yun yung time na kailangan yung operation. Pero in this case, kung wala lahat yung sinabi ko, lalo na kung hindi ka pa nag-menopause, wala ka namang bleeding, hindi naman nakaka-apekto sa pag-ihi at sa pagtae, there's no need for operation. Okay. What would our product help us kung mag-take tayo ng Max product? Remember, if you are a young patient, may mga PCOS, may mga myoma na very young, hormonal imbalance po yan dahil because of the free radical, lahat ng mga organs natin na nagpo-produce dapat ng mga normal na mga hormones, hindi nagagawa. Itong product natin nagduta tayo, inaayos niya po yung regulation ng mga production of hormones. And once na-regulate yung production ng hormones, at ikaw ay wala pa naman sa, kahit na sa menopausal stage in fact, at basta wala lang bleeding, wala lang obstruction, yung nakakabara sa pag-ihi at sa pagtae, okay lang po itong product natin. There's no need for operation in time. Ganyan dito, Doc. 48 years old, walang bleeding po. At saka kwan naman, walang bleeding, wala namang kwan. Nag-menopause na siya, hindi pa. At saka hindi naman siya nawang problema sa pag-ihi at sa pagtae. So, there's no need for operation. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Yan. Di pa po. Hindi pa daw siya nag-menopause. Ayun. So, thank you po. Kasi marami po tayong cases. I think nung nakaraan po, yun din po yung in-advise nyo doon sa isang downline ko. Ang problema po kasi hindi naman po siya nagbe-bleeding pero masakit. Tapos yun nga, financial problem. Ako din po siyang magpa-opera. And now, nag-decide siya na i-try muna po yung Max kasi hindi naman po siya nagbe-bleeding. Medyo masakit lang. Nung nag-Max po siya, Doc, GXL lang po yung Doc, Nawala. Wala yung pain. Yeah. At saka lumiit yun or baka nawala. Yung pain kasi, usually wala masyadong nerve sa area na yan, pero pag yung medyo malaki, na hindi pa nakaka-obstruct sa pag-ihi, hindi pa nakaka-obstruct sa pagtae, pero yung mga nerve dyan, medyo naiipit niya. In fact, ito yung mga sakit ng balakang, mga ganyan, usually nararamdaman yon. Siyempre, pag lumiit na siya, hindi na niya naiipit dahil lalo na kung meron kibat yan na inflammation, yung pamamaga. So, with our product kasi it's very strong anti-inflammatory, nawawala yung pagmamaga, lumiliit yung bukol, nawawala yung pressure sa mga nerve, kaya pati yung pain nawawala, pero even the size ng myoma, liliit yun. Yun. Kaya, Doc, talagang mini-maintain lang niya. Actually, hindi ko lang po alam kung maabot pa nga ng normal dosage yung tinitake niya kasi nga po, hirap talaga financially. Pero po, Doc, grabe po yung effect. Kaya nga nung medyo yung product natin ay nag-out of stock yung maliliit kasi maliliit na bottle lang kinukuha niya sa akin. Talagang aligaga talaga siya. Sabi niya, pwede bang peraso muna yung kukunin ko? Malaki, 180. Yun, sabi ko, sabi ko, sige, bigyan na lang muna kita ng tas doon sa malaking bottle kasi hindi niya talaga kaya yung nilagay ko lang siya doon sa doon sa maliit. Sa maliit. Pwede ka naman mag-transfer. Saka
Ang tulong na rin natin sa mga talagang hirap din financially, there are two ways of helping them. First and foremost, diyan dapat ipasok yung business side of the product. Kung share lang naman yan para malibre man lang yan tinetake niya. That is first one. Second, modify your lifestyle. I-identify mo bakit ako nagkasakit, bakit ako nagkamayo. Mahalin ba dito? Sa stress ba? Sa smoking ba? Sa kulang na sleep or exercise? Sa mga kinakain ko ba? Let's work on that. Para at least makamenos pa rin tayo doon sa i-take natin na Max International product. Po, Doc. Thank you. Doc, meron din pong tanong sa akin sa prostate infection. Yun ang sabi niya eh. Hindi ko alam kung nakakonect siya. Sabi niya sa akin, may prostate infection daw siya na napakatagal nang nasa kanya, hindi daw po naaalis. So, paano po makakatulong yung products sa prostate infection? So bali dalawa ito dahil ito na yung sinasabi ko dahil we need a diagnosis, laboratory diagnostic procedure. So kaya dalawa rin ang isasabot ko. So dalawa yung pwedeng sakit niya, yung palagi kasing infection, sabi niya baka totoong infection. You call that prostatitis. Pero for so long, chronic prostatitis, parang wala ako narinig na gano'n. Now the second one would be benign prostatic hypertrophy or yung cancer ng prostate. So dalawa yung possibility. Now, how would our product help? So immediately, since anti-inflammatory itong product natin, yung and hormonal din yan, yung benign prostatic hypertrophy diagnosis or even prostatic cancer, pwedeng liliit yan, pwedeng nakakatulong. Pero ang the place naman ng prostatitis from infection, gumaganda kasi ang immune system natin with the product. Siyempre, pag maganda yung immune system mo, kung ano man yung nag-focus ng kanyang prostatitis, kung that is venereal, for example, kaya naging chronic, pwedeng pwedeng chlamydia, pwedeng trichomonas, yung iba yung hindi pa ninyo naririnig sa akin ng mga microorganism, kayang-kayang patayin yan ng immune system natin, including cancer cell even, pag maganda yung immune system. So, again, just take the product. Kung ano yung binibigay ng urologist, just take it. Take it with our product. Then, yung lifestyle, isunod pa rin para mas effective yung treatment natin. Thank you, Doc. Tama po yun, no? Yung sa sinasabi ni Doc. Naalala niyo po, Doc, meron akong tinanong sa inyo yung tungkol doon sa kakaiba yun eh. Hindi naman siya sa kidney. Kung ano ba yung sabi niya? Madami kasi ang tinatanong kay Doc na cases. Wait lang po. Maganda kasi, na-post ko po kasi yung Doc kasi after 2 capsules lang, Doc, yung discharge na nawala. Hindi, wait lang po. Yun yung kakapost ko lang po sa ano ko. Kaya sabi niya, nakakaloka. Yun yung sabi niya, nakakaloka yung max kasi 2 capsules pa lang. Nawala na yung discharge niya. Tapos, naalala mo, Doc, yung pag kumain daw siya, meron siyang lasa na yung mabait. Yun. Tapos parang yung binigyan siya ng antifungal pero hindi naman. Yung kanyon, yun yata tinatanong mo yung kanyon, yung tanong niya is metallic taste. Maganda yung memory ni Doc kasi sa akin. Doc, yung niya, yung nawala sa kanya, kaya sabi niya gano'n, i-maintain ko na to kasi ang dami na daw po niyang doktor na napuntahan. Wala daw po talaga yung mai-reseta sa kanya na gamot. Kung sabi niyo po, Doc, it's just about the immune system, no? Tama po ba yun, Doc? Yes. So anyway pa naman kasi yan, very clear naman kasi yung parang mechanism of action nitong product natin. Kasi very clear, ang problema natin is yung free radical. Yung free radical nandun sa loob ng cell. Pag take mo kasi ng product natin, pag-produce yung katawan natin ng glutathione, i-neutralize niya kaagad yung free radical na nandun kung saan yung problema. Kaya ganun kabilis at ganun ka-effective yung product natin. Doc,
ano pala, I have a recurrent yeast infection. Matutulungan kaya ako ng Max GXL. May metallic taste ako ngayon. Di makasagot nito ang mga medicine doctor. So, yun yung hindi nila masagot. Pero si Doc, nasagot niya. Kasi sabi ni Doc, makakatulong ano po. Yeast infection, hindi nila maintindihan kung ano. Tapos parang wala talaga, parang pabalik-balik. Tapos may discharge din siya, Doc. Tapos yun nga, sabi niya gano'n, just 2 capsules. Sabi niya dati, Doc, tapos may gut problem din siya, Doc. May gut problem. Na-address po agad sa 2 capsules. Yeah. Mm-mm. So meron nagtanong din sa chat group natin. Ito po yung tanong nyo sa regarding yung kung pwedeng mag-take ng Max product yung nagdadialysis. Usually yan yung pinakamalaking problem namin, be it chemo, especially chemodialysis sa mga nephrologists natin, very strong yung kanilang society. Although pag yan, kay Ma'am Agnes, kay Ma'am Arlene, directly po pwede ninyong kausapin yung mga patients na nilang nagdadialysis that took our product. Kasi yung nasasabi ko na up to now, hindi ko pa sila namimit kasi si Dr. Absalon sa Laguna at saka yung doktor natin sa Davao. Marami ng cases po na candidate na for dialysis, hindi natuloy. Yung iba naman nagdadialysis na because of our product, hindi na nabawasan. Then yung iba, nag-stop na ng dialysis. So of course, you have to ask your nephrologist, of which 99.9% kung minsan, hindi pumapayag yung mga yan. So that you can decide, ang pinakamaganda dyan is you can talk personally with patients when undergone dialysis or undergoing dialysis and taking the product. Kasi makikita nyo po na yung mga nagte-take ng product na nagdadialysis, makikita nyo in a very short period of time, ibang-iba na yung itsura nila, ibang-iba yung pakiramdam nila, basta iba yung makikita nyo compared doon sa nagte-take ng product, lalo na kung ikaw mismo, talagang ibang-iba. Kahit sa cancer patients na nagte-take ng product, karamihan dyan, nakahiga, nagsusuka, ganyan din ang dialysis patients. Pero yung nagte-take ng Max product na nagdadialysis saka nagkikimo, after the activity, pwede nang dumiretso sa mall. So yun yung makikita nyo yung diferensya kagad. Pero mind you, the best thing that you can do is to ask yung mga kila Ma'am Arlene at Ma'am Agnes, yung mga patients na nila na nag-undergo or about to undergo ng dialysis so that personally, maikwekwento nila sa inyo yung ginawa nila. So, siguradong hindi kasi papayag yung nephrologist po ninyo. And in this case, ito yung hinihingi ko na in the future, pag magtanong yung nephrologist, bakit kaya ito? Ang lakas-lakas nito compared dito. Then, pag nagtanong, magsabi na lang kayo ng totoo, Doc, pasensya, pero talagang kasi ganito, yung may nakausap kasi ako, ganito, maganda yung naging epekto. So I took it also, kaya I'm like this today. But at least, yung mga kapwa-doktor ko, medyo ma-stimulate din sila na baka sooner or later, talagang yung pinag-uusapan natin, subject na ngayon ng mga doctors, yung alternative healthcare. Kasi kami noon, Western purely. Noong nagmasteral ako sa Thailand, yung pharmacy sa Thailand, dalawa na yan. Merong herbals and merong synthetic drug. Tayo lang sa Max itong ganito ngayon. Although meron din tayong PTAC. If you see Sambong, if you see itong Lagundi, which is better than yung mga natin, carbos para sa ubo. So, nag-umpisa na rin tayo pero talagang dito sa Pilipinas medyo matagal. Matagal yung pag-accept natin sa mga ganitong Eastern modalities. So, ganun po. Kung okay yung nephrologist nyo, walang problema po. Pero pag hindi okay, you have to talk with the nagdadialysis para ma-enlighten po kayo. Yes, thank you po, Doc. Ayan. So, napakaganda po na explanation ni Doc. Okay. So ngayon ang tanong, mayroon pa pong tanong, Doc, dito sa Facebook. Doc, tanong ko lang po, may case ako, myoma po. Pag may mens po ako, nagdidysmenorrhea. Pero yung nakainom ako ng Max GXL, nawala po yung pain po. Ano po yung tanong dito, ma'am?
Parang nasa, Baka parang Baka nasa, sinasabi niya lang siguro, ma'am, sinasabi niya lang how good the product is. Now, kung yung pain, yung sabi ko kanina, pain usually is from compression of a nerve because of the bukol na malaki. So may naiipit yan. Now, lumiit na siguro yung bukol or yung inflammation around the bukol, pati yung sa nerve, nawala yung inflammation, kaya na-relieve yung pain. Then, eventually, kung hindi naman natin alam kung anong age niya, kung nag-menopause na or what, baka kung bata yan, lalo na kung yung mga hindi nanganganak. And these are the reasons why kung minsan hindi nanganganak yung ibang kababaihan. Because of PCOS, because of myoma. Lalo na kung submucosal, yung hindi nakaka-implant yung fertilized ovum, yung egg. So, okay lang kung mural siya or myometrial, I mean, or subserosal. Okay lang yun, pero mucosal kasi nasa malapit sa loob mismo ng cavity ng uterus yan yung mga hindi nabubuntis. Now, kung nag-take ng product natin, then biglang nabuntis because nawala or lumiit yung myoma. thank you po, Doc. Ayan. So may tanong pa po ba? May tanong pa po. So, gaano kaganda yung product sa mga nerve pains, Doc? Balikuan pa rin siya. Dito natin kailangan yung, alam naman natin yung B-complex. That's why sana makapasok yung pan natin, yung Max Enfuse. Kung makapasok yun, talagang kompleto na yun eh. In fact, yung meta-switch natin, combination kasi ng B-complex yun with glutathione. Kasi ang glutathione, pati yung nerve kasi, neuritis, inflammation of the nerves. So, any inflammation for that matter, pag maganda kasi yung glutathione natin, yan, na nawawala yung inflammation, kaya pati yung pain nawawala. So, pag naiipit naman siya because ng bukol, nawawala yung nag-iipit. So, may direct and indirect effect yung product natin, kaya napakaganda. So, and at the same time, lahat ng mga yung normoprotective, yung normal na hormones na nagpro-protect sa atin, yung mga normal na nagpre-prevent ng pain sa atin, like endorphins, enkephalins, mga ganon, any hormone for that matter. Pag maganda kasi yung glutathione level ng katawan natin, lahat ng cells natin na nagpro-produce yung dapat na pinag-produce for such purposes, kumpleto ka. Kaya napakaganda itong product, kaya makikita tayo na matagal nagtitake. Saka yung C2 capsule. Pwede mo nang tawagin siyang C2 capsule. Talagang okay yun. Dahil, Grabe, Doc. 2 capsules. yes. It happens. Hindi. Subukan nyo. During your lecture, meron namimilipit ng sakit ng sikmura dahil sa GERD for so long. Bigyan mo ng 3 capsule yan or 5 kapsula. After your lecture, wala na yon. Vertigo. First take pa niya. First take pa lang. Or 1 day pa lang na nagte-take at 3 in the morning, 3 in the afternoon. Kinabukasan, pag mag-drive na yun, kahit lingon-lingon na siya, nawala na yung vertigo. So, hindi kasi pare-parehas. Bakit hindi pare-parehas yung sinasabi ko? Tignan natin yung mga lifestyle nila. Baka yun ang diferensya. Kaya nga po lagi ako may guide. Pagka po nagbibigay ako kasi natutunan ko yan sa Doc, inipon-ipon ko na lang para mas mabilis po talaga even chronic disease, Doc kina-combine nila. Doc, meron po may tanong po dito. Sabi niya, ilang days na siyang nagtitake ng product. Tapos nawala na daw yung kanyang nararamdaman sa mata. Ngayon po, nung nag-increase yata siya, parang medyo nahihilo. Tapos naglo-low carb kasi siya, Doc. So do you think po yung low carb may effect po yun doon sa niya? Meron, baka siya, baka naka-hypoglycemia siya, kaya nahihilo. Nabigla siguro. Pero anyway, baka there is another problem. Kasi remember, every now and then, nagde-detox tayo with the product. So if you have a more serious problem rather than yung iniisip mo, magde-detox ka talaga. Ganun yun. Now, yung nagtatanong naman na may nagtanong kasi na yung intake daw ng water saka yung Max products, kung 3 to 5 ganon. Pwede naman kasi yung pag-take natin, hindi naman pwedeng 3 or 5, 3 times a day ganon. Yung question niya kasi is limited daw yung take ng
yung tubig. So parang namang problema ngayon doon sa intake niya ng product. So paki-clear na lang sa kanya kung anong ibig niyang sabihin, yung bang kasi yung 1 liter of water is more than enough sa sa 3 to 5 capsule 3 times a day na pag-take. Okay na yun. Mm-mm. Yung taga dito sa amin, Dok, ang ginagawa niya, kinikindi na lang niya. Parang sa laway na lang niya ang Ah, okay lang naman yun pag problema yung tubig. Kasi kuminsan yun ang sinasabi kasi na nililimit din sa water intake ang nagdadialysis. So, malalaman naman ng katawan mo yan eh. If you feel thirsty, pag medyo very dry yung skin mo, then pwede ka lang, alam mo ang katawan natin, alam niya kung ano yung kailangan niya. Parang yung yung si Sir Norman, Doc, nung una po nilimit siya ng water intake kasi may heart problem. Pero nag-take naman ng max. Sabi niya, hindi naman, kasi dati po pag nagtitake po siya ng synthetic, pag uminom siya, namamaga yung paa. Tapos sagulat siya, ba't nung nagtitake na daw siya ng max, kahit na nadagdagan ng konti yung tubig, bakit ganun? Hindi na namamaga yung paa ko, sabi niya. Yun po yung napansin niya po, nung una po. Kaya parang, yun po yung kayo na din ang nag-advise na kung gano'n, dagdagan na ng konti yung tubig. Yeah. Ayan. So, grabe pala yung mga tanong, no? So, ano po yung sa low carb po, Doc, okay lang naman po yun habang nagmamax. Yun po yung tanong niya. Naglo-low carb pa. Local. Yung bagong po yun, Low Doc? carb. Yung Low carb. low carb. Yes, Okay lang naman po. Nabigla lang yan dahil anyway, lalo na kung siya naman yung medyo mahirap pag medyo na siya, pag medyo mapayat siya. Pag medyo medyo chubby naman, mataba-taba, walang problema dahil itong product natin, yung Metasweets nga yung taba ng katawan talagang yun ang gagamitin niya as source ng glucose for your ATP production, yung energy. So walang problema yun. Ito siguro nag-adjust lang yung katawan, baka nabigla. Kaya siya ganun, nahihilo. Temporary lang, Doc, no? Kasi Doc, natuwa naman daw po siya kasi ang purpose naman siya, kaya siya kasi gusto niyang pumayat kasi medyo chubby nga. Pero nababawasan timbang niya, Doc, kaya natutuwa naman. Kaya lang, ang worried niya, ba't daw siya nahihilo? So, tama naman po siguro yung sagot ko. Kasi sabi ko, okay lang naman yan, baka temporary reaction lang. Saka yung hilo, tignan niya kasi ang tenga, ang mata, ang sikmura, yan yung mga panang hilo-hilo Aside from anemia, of course, baka may anemia siya. Pero mata pa rin ang number 1 yan, nakakahilot sa tenga. So, no problem naman po. Ako kasi minsan, din ako tinatry ko rin yung low carb pero hindi ko kaya. Pero naman ako, exercise na lang. Tsaka pinipili na lang yung kinakain. Si Doktora daw po, naglo-low carb ba si Doktora? Sumexo si Doktora nung nagkita kami Ay, Doktora. Di ba, Doktora? Doktora Ayan. Sexy. Okay, so may tanong pa po ba? Tingnan po natin sa Facebook kasi 9 o'clock na. Kung wala na pong tanong, may tanong pa po ba? Ate Agnes, nakita mo po ba yung tanong? Wala na akong makitang tanong dito sa Facebook. Okay, so I think okay na po tayo. Doc, thank you, Doc. Sana hopefully Thank you po, Doc. makita po namin kayo on December 2. December 2. Yes, Okay, Doc. we pray hard. We hope na hindi ako madidetain. Anyway, salamat din sa lahat po. Okay, good evening po. Thank you, Doc. Salamat. Ayan. So it's already 9 o'clock. Thank you po, Ate Ellen. Ayan. Ma'am Sheila. Thank you, Sheila. Thank you, Doc. Okay. Thank you sa invitation. Sa lahat po ng umattend ngayong gabi, thank you very much. And sa Facebook. Okay, salamat po. Ayan. Kontakin nyo na lang po yung mga
nagpa-attend po sa inyo dito and pwede po kayong magtanong sa kanila. And anytime naman po pag si Doc, always always sumasagot sa mga tanong kahit po walang bayad. So, kasi yung iba kahit tanungin mo mga doctors, no, may bayad yun. Sabi nga nung pinagtatanungan nila Gina nagtatanong sila, pagka daw wala pang bayad, hindi pa daw sumasagot. Sabi nga, pag hindi pa daw nag-send ng GCash, hindi pa daw sumasagot. Pero pag nag-send na daw sila ng GCash, ang bilis na daw sumagot. Samantalang si Doc, talagang grabe po ang tulong sa atin ni Doc. Kasi gusto lang po talaga niyang tumulong. Okay. Kaya December 2, ipag-invite natin. Mm-mm. Pero mukha namang matutuloy si Doc sa December 2. Parang yun, 10 days. Wala days kung 10, ano ba ngayon? Sana nga mag-okay. Okay, so I think, Okay. nabitik na yung Facebook ay ko. Ano ba nangyari sa akin? Ayan. Stop. Okay, so I think, Okay. tama-tama, it's already 9 o'clock. Mm-mm. Okay, may hahabol pa po ba na magtatanong? Wala na kasi si Doc kasi talagang usapan natin kay Doc is hanggang 9 o'clock lang po tayo. Ayan. So, yun lang po. Salamat po sa inyong lahat. See you on Tuesday para doon sa mga gustong umattend ulit for business and product presentation. So, para doon sa mga may problema sa bursitis, kita-kita po tayo on Tuesday. Yes. All right. Good night. Ay, yung sa YouTube. Okay. Thank you. Ate, nag-stop ka na. Ha? Stop ko na yung recording.